Yung organizers, pasalamat ako na sinunod ako sa tatlong napakabarata. At natutuwa ako na si Karen na isusunod sa akin, kaya yun ang direksyon ng mga speaker. Tandaan ko na. Hindi ako pinalamatandang speaker. Kung si Iken, sabi niya, yung gusto niya sa akin, pinapakita tayo ng korupsyon. Gusto ko palamigin ng konti. Pinapakita tayo ng korupsyon, pinapakita doon. Pero actually, dahil sa hindi na problema sa akin, hindi pa ako makakatagal. Hindi actually korupsyon yung parang tayong problema ng mababang sahod, unang ang mabaho, o nilalabang takpatan natin. So, idadagdag ko kay Iken, pinapakita tayo ng korupsyon, pero hindi pa ron, pinapatay tayo ng makakata sa ekonomiya na pinipili ng gobyerno at pinapatay tayo ng gobyerno kung pinutulan natin. Sa akin, sobrang halaga yun. Ang nakakatawa doon sa presentation again, kahit lang ito sa ilang tipong mas maliit na usapin ng korupsyon, pinakita niya ang tigilin sa mga tao, yung may pinagiya, kung ng mga kapataran. May mga pang tayo kasunod dyan eh. Pero gusto kong dagdag, magkakay problema kasi sa korupsyon. At hindi na solvahin yung mga mas malalang ang problema, kahit walang korupsyon, kahit sabihin natin, malinis ang gobyerno, alam niyo, kulang pa rin ng trabaho, kulang pa rin ng sahod, lalo magpalit ang mata natin. Sobra-sobra na rin sa doon kasi yung pinakita ka yung bawang dito na marami mga civil society organization, mga NGO, mga komunidad, Filipinos para dyan, para harapin yung korupsyon sa budget. Ihangak, kailangan natin mas maraming tao para i-use yung problema doon sa para sa ekonomiya, yung paglaban sa ating mga. Pero hindi na lang, wala yung magawa. Hindi na lang, wala pa yung mga Pilipino, meron tayong pundasyon para yung mas rin yung mga. Sa ating malimuling presentation, mamagay na sa ating MC. Ang pinakalang sa ating palagi, ba't ang baba ng sahod? Kailangan yung palipasan. Pagpunan ko lang ang trabaho. Kung kailangan ko ay palipasan yung trabaho sa Pilipinas, sa trabaho. Bakit inakatahan yung gobyerno yung mapagpapalang magawa ang kayo doon dyan? Kaya, so dalawang gusto lang ang papalahan dito. Yung aspeto dyan, nasa lokal talaga. Aspeto dyan, dalawa ng negosyante, dalawa ng gobyerno, dalawa siya sa ekonomiya natin. Pero ang gusto ko dagdag dito, yung nakasan ako, magiging din mas malaking malakas. Kasi, yung pag-ibig yung malakas din, kailangan natin. At napakalaga, gawain natin, hindi din sa ating komunidad, sa ating pabrika, sa ating bansa. Gawain din natin yung tulang mula sa labas. Next slide. Ito ko lang po na bigla nahiya, walang gumagamit ng chart, pero itong technique na dito, parang kumari may naralan namin, parang masisira siya. May halaga to. May tatlo ng actually, gusto ko talakayan sa basic panahon, tatlong bagay na pagdaibigan na may direktong epekto sa sahod, trabaho, karapatan ng mga Pilipino. Isa doon ay halos 50 taon na ng globalisasyon. Ikalawa doon, yung subject ng galaw ng Estados Unidos. Nag-release ka rin ng pamilya ng ekonomiya. At ikatlo, yung pagkatake sa mga manggagawa, mga Pilipino sa mundo. Yung tatlong global context na ito mahalaga. Pero ikaw ko naman yung sa Pilipinas. Sa lahat ng 45 taon, halos 5 taon, itong pinakapapaliwanag kung bakit kulang ang trabaho, bakit nagbawa ng sahod, at actually, bakit pinipili sa mga kayan, paano pag-uwi sa sitwasyon ngayon? Chart na lang, pero mas nasabi sa kaliwa, yung paggawa ng taripa, paggawa ng proteksyon, sa lakon ng agrikultura, lakon ng industriya. Ang pinapakaka sa atin dati, kung gusto daw natin natin ekonomiya, sa gayo ang produkto, kung gusto natin natin ekonomiya, sa gayo ang kapital, uungan tayo. Yung kang sikreto. Para natin lang pag-imahin, yun ang sikreto. As nasabi sa kaliwa, sa taas na chart, ginabahan taripa, ginabawang proteksyon sa ekonomiya ng Pilipinas sa nakaralimang taon. Hindi niya muna magbaba. Yung sabi sa kaliwa, yung dalawang chart sa ilalim dito, sa kaliwa din, hindi makita, pero ito yung dati ng dayong pagkukunan
tumakas siya. Tulad ng sobrang laki yung buhos ng ganyan pagmumunan sa Pilipinas. $150 billion na yata. Ang pinutulad dyan, yung mga nagsasabi, gusto nyo na ekonomiya ang Pilipino nyo sa gayong produkto, gusto nyo na yung ekonomiya sa gayong kapital, ginawa natin yan. At nangyari yun, maraming kapital, maraming ginamit natin, pati ng bigas, diba, ginamit natin. At tanong, ano nangyari sa ekonomiya natin? Mahalaga yung chart sa pagtatanan, esensya niya, nakakita yung sutulo ng ekonomiya natin mula ng ginawang limang pagdaigdig. Esensya na argumento dun sa pinapakita dun sa datos na yan. Sakto, sa panahon ng globalisasyon, bumagsak ang produksyon ng Pilipinas. Tuloy-tuloy yung pagbagsak ng agrikultura sa pinakamalik na bahagi na ekonomiya sa ating kasaysayan. Kapag tayo ng ng pagkain. Dalawa, bumagsak ang manufaktura sa pinakamalik sa halos ng dekada mula 1949. Sobrang nakagawa sa buong punto na yan. Hindi dahil sa korupsyon. Dahil yan sa mga nagsasabing globalisasyon, maraming pagpilihan, best of confidence, mga makuha na yan. So nakarating ng dekada, wala kayo unang Pangulong Marcos, Pagulong Marcos, hanggang sa ikalawang Pangulong Marcos, ilang mukhang bibig nila. Best of confidence, pagbukas. Sobrang kailangan din, hindi pinirundan ng ekonomiya, nagbagsak ang agrikultura, pinagbagsak ang industriya. So bakit ko ng trabaho? Kasi pinamakina yung paglikha ng trabaho. Huwag sa akin ng agrikultura at industriya, hindi sapat hindi tayo bilhin ng trabaho mula sa servisyo. Kailangan dapat tayo ng Pilipino na hindi mong bansa. So sa atin, fundamental na masabi niya, pag naibigan ito lang sa globalisasyon, pasikat yung Pilipinas, hindi mo natin globalisasyon, kahit wala pa actually mga programa dito, bumagsak ang ating ekonomiya, kulang ang trabaho dahil sa globalisasyon. Next slide po. Ang issue ng kulang sa trabaho ngayon, sabi ng gobyerno ko, magiging kulang 2.5 million ng trabaho ng nakakataon. Alam niyo ba, kung sinasabi ng trabaho, parang 3.5 million ang kategorya at big family work. Parang dalawang nakatapag sa mundo, na binibilang yung walang bayan ng trabaho, hindi lang may trabaho. Binibilang siya at kanilya. Ngayon, at yan din, ginawang gobyerno, may magic sa statistika, hindi mo ng dalawa, sa 3 million ng mga Pilipino, dahil tuloy sa pagkakas ng trabaho, hindi dahil, ito, malaking kita nila o may ipuunan sila o naman. Tumindus sa pagkakas ng trabaho sa walang makitang trabaho. Ayon sa gobyerno, dito yung binagay niya yung dulihin niya, sabi niya, hindi dapat ituloy na walang trabaho ng mga ganyan, kasi parang sila. Pero screenshot ko yan. Anong punto? Yung opisyal na tala ng walang trabaho, 2.5 milyon. Yung dagdag dyan, hindi kumulang 2.5 milyon na may trabaho pero walang bayad, unpaid family workers. Idagdag yung mga tinagal sa statistika. Walang trabaho, pero dahil tapat daw, hindi nila trabaho, yung totoong hindi na trabaho sa Pilipinas, hindi kumulang ito hanggang sa global milyon na walang trabaho. Dapat naman tayo. Ginawa, pati sa may trabaho, hindi kumulang 5 milyong Pilipino. At ano ba, 8 sa 10 si Estado may trabaho, informal. Yung sabihin informal, yung discount lamang. Trabaho sari-sari store, bukid, pera, punto, 8 sa 10 nagtatrabaho. 27 million, sa mga pinagla sa Taiwan. Mga Pilipino na yan, walang tagal na sahod, walang tagal na benepisyo, walang actually sigaw na buhay, hindi kikitain, darating na dito. Kabilang dyan, yung restaurant, na hindi naman actually nasa formal na empresa. Mga waging salary workers, pero informal establishment, hindi naman pinipulong tinapos sa ng dole, susunod sa mga ginunong. Mahalaga yung punto na yan kasi kahit sila sa ating pilihan trabaho, 8 sa 10 pilihan trabaho ay ananahin ng trabaho. Sa halimbawa, yung pangailangan, hindi naman mawawala. Kaya kung may nakapara,
paalam ng anak nyo, bibigyan sa mga taon. Kasama siyempre. Alam niyo ba, na sobrang akasalan yung ginamin natin, dahil bagsak kami ang nagtuturo yung gusto niya, pumapalo. 2.6 million ang taas sa buwan. Susunod na buwan, babagsak ng halos 1.6 million. Sa nakarang mga dekada, meron yung talo ng trabaho. Ang tanong, kung mapagod din yung trabaho, paano yung nawawala? Sa panahon niya, sige, nagkita siya. Pero kung biglang mawawala, bilyon mo ng trabaho, klase ng kita, ang hirap yun. Mahalaga natin yan, para tandaan, bigyan mo sa akin yung pamilya, bakit ulang ng trabaho natin. Of course, dagdag dyan, kung may mga sakuran, sa mga formal establishment, parang hindi ko na yata, kaya na gobyerno na sa formal na negosyo. Pero siyempre, gusto ng outsourcing, yung pakat ng exhibition ng pagkawa. Ang punto dyan, ito ay nilikha, pati sa ating pamilya, ang pamilya, nilikha ng klase ng mapagtagal na hinihilit sa atin, at iyak ng gobyerno, hanggang ngayon pinapatuloy ng administration matters. Sa ito, okay, sahod naman. Yung nasa taas, yung kulay ko lang, yun ang average na halaga ng minimum wage mula 1989, nag-regionalize. Yung mapapansin nyo, sa pinakakaliwa, regionalize. Ano nangyari? Bumagsak. Ano nangyari sa mga organisasyon? May konting pag-angat. Kasi pangkalahatan, bumagsak. May konting pagpawi, kung nakarang 5-6 na taon. Pero siyempre, problema niya kasi siguro nakikilabang dyan kung 8 sa 10 employee ay wala natin actually sa formal establishment. Pero naman kasi hindi, marami dyan, hindi naman kinabang dun sa pagkasa minimum wage. Pero kahit na may konting bawi sa nakarang mga taon, mas maliit pa ng halaga ng sahod ngayon kumpara sa 1989. Ito ko ngayon, medyo patahan yung marami dito. Yung mga magulang nyo ay minimum wage worker in 1989, mas mataas pa ang kita nila sa inyo kaysa sa pagkatapos ng ilang dekada ng nasabi ko ng ekonomiya. Sobrang halagin punta na yun. Nasa ilalim, kulay ko na ay yung productivity na manggagawa. Sinukat yan, ekonomiya, overemployment. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng productivity na manggagawa. Bumagsak na ng COVID, siyempre. Bumawi siya. Yung kulay blue sa ilalim, yung sinasabi ng Labor Force Survey ng BSA, ang tawag niya average daily basic pay. Anong punto dyan? Sa takbo ng isang mga dekada, yung productivity na manggagawa, tumaas. Mula 1989, umibig dumoble yung productivity na manggagawa. Pero, yung tuloy na halaga na binigyan na sa akin, bumagsak pa ng 14%. Kung ganito nakarawang dalawang dekada ng 14% pagbawi, lumaki daw yung average daily basic pay. Kasi sa pangkalahatan, ang punto, hindi sumasabay ng sahod sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Itagdag din. Bakit naman ang presyo ng bilihin? Mahal ng pagkain kasi pinabayatan ng kultura. Mas murang pagkain mula sa Vietnam, sa Thailand kasi isupport ng gobyerno nila para nilang wala sa atin, yan mahal ang pagkain. Hindi pa doon. Kasama pinili sa yung binigay, yung nabaya sa komersyante, yung kuryente, kasama na yung tubig, kasama na yung mga highway. Yung komersyante makawag gawa ng kayo. Hindi. Hindi na komersyante, kumita. Kaya nung pinag-monetize, binigay mo sa artista na komersyante, kasi daw mas magaling sila. Ano po na ginawa ng mga komersyante? Unang kagalang magawa, ginawa, tinasan yung presyo, kasi kailangan na sila. So yung pagpaas ng presyo ng bibili, dahil sa mga pakakaroon na yan, kaya binigay sila ito siya natin, kailangan niya, nakagad sa kusina, ng aksidente, ano talaga, tubig, kuryente, transportasyon. Okay. Dalawang mahalagang tanong punto dito. Yung part taas, yung kulay blue, yung nagmamalaki ng gobyerno na tawag GDP per capita. Yung kalagay ng ekonomiya, may divide by population.
yung panahon na medyo steep yung pagkaas niya, ito yung panahon na mabilis ang pag-iwan ng ekonomiya. Kapansin nyo, yung gano'ng parang nakakita ng 2000s, nagtakas siya. Ito yung panahon, ang bilis ng pag-iwan ng ekonomiya. Kaso, halaga yung kulit ko na linya, hindi ka nakita. Yung kulit ko na linya, pinapakita yung mga Pilipino, na isa sa Pilipinas, yung sa aming universidad. Anong conclusion natin? Sa aktong panahon, ng mabilis ng pag-iwan ng ekonomiya, hindi na mawasan ang hirap. Nagagdagan pa nga ang hirap. Mula 45% nung galagagan ng 2000s, hindi lahat ng mga pamilya na sabi, may hirap sila. So, ang mahalaga yan, kasi bumalik ang Pilipinas natin. Kung sa panahon, na mabilis ang pag-iwan ng ekonomiya, dumaming mahirap. Ako, kung pakayaan yun, ang dumaming ng ekonomiya. Ilalim, dito lang pala titignan yung pinagmamalaki ng gobyerno na upper middle income na bansa na tayo. Taon na to or next year. Hindi yung chart sa kaliwa. Yung chart sa kaliwa, sa panunod ng gobyerno, yung ikaw ay lower middle income, upper, or mayaman na bansa, inalay yung lahat ng bansa na mundo. Kaliwa, pinakahirap, tamang tayo ngayon, kanan ang mayaman. Nasa ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay nandun. Nasa pinakamahirap ng isang patlo ng mundo yung Pilipinas. This year and next year, sigurado sa ng gobyerno, matumpay. Upper middle income tayo. Anong puro ka doon? Wala rin sa linya na yun, puro tayo sa kampang pakaliwa. Mahirap pa tayo. Puro pa ng trabaho. Puro pa ng sahod. Pero, upper middle income tayo. Kaya natin niya kasi ang pagulaan ng mga sarili para niya. Pinaka-pinalaki doon, ano ba yung dahilan sa hirapan sa bansa, kuha ng trabaho, sa kanila, yung mga patakarap ng Pilipinas. Kailangan na sa mga sponsor. Pero practice, kahit ang tinis ng gobyerno ay nakayos mag-gastos ng budget, kung malutot mo yung balance niya, mahayaan ng bansa ang agrikultura at industriya, kulang pa rin trabaho, kulang pa rin na sahod, magkakandara pa rin tayo ng tumawasan ng bansa, at maraming Pilipino nasa talaga dun sa ayuda. Malagay po na yun, korupsyon, tama, kahit nasa tuktok ka, kahit presidente ka, bisa presidente ka, malagot ka, pero maliban doon, gusto yung mga batang ekonomiya. Kanawa, nakakagalitaan nila. Nagkagrading galaw ng Estados Unidos, diba? Makinan lamang, pinupot, presidente ng Venezuela. Noong nakarang buwan, ng Disyembre, ay November and December, inatake yung Iran. First, supporta yung Israel, pag-atake sa mga Palestino. Isang bakit pang ginagawa ngayon ng Estados Unidos, lalo siya nagiging kapas. Bakit pa naman nagiging gusto niya ng Iran, gusto niya ng Afghanistan, mag-invent siya ng Paklihan, gusto niya ng construction, gusto niya ng Lanis. Dahil po na nagagawa ng US. Pero, akin ba sa ilang Pangulo ng Panginoon? Dahil nga sa takot niya sa China, dahil nga sa takot nila, hinahapon siya ng China, pagawin ng China, ang dapat ng China, nagiging pa rin sa Tunis ngayon, paano man ang inyong boses, ang milyon at ang ito. Kaya yung tanging pamalaan para maging boses ay tanging remsa ng agresor. Kaya nandiyan na yung pag-uso sa mga bansa nila, pag-ubod. Pinagdagdag din, pati ang ekonomiya niya, kung matagal niya sinasabi, huwag gawin yung Pilipinas, huwag gawin yung mga mahirap na bansa. Proteksionismo, pinagdagdag na yung manuman ng ekonomiya. Bukas niya. Ginagawa ng US, ang pinakapapangiling bansa sa mundo. Ginagawa niya, mag-protekta ng siyang industriya para makipag-kompetensya din sa China. Ngayon, sobrang halaga yung punto na yan. Bakit? Kasi, kung limang dekada na tayo, kasi dahil ng globalisasyon, nagbihado ng Pilipinas, lalong bihado tayo sa mundo na naging ang instituto ng proteksyon ng US ng mga bansa global. So, malaking problema yun ngayon. Bakit? Kasi, hindi actually tinutulungan, hindi naman pinagdagdag
globalisasyon. Pinagalitan, nagsalita yung Prime Minister ng Canada, pinulapon na, tinago ng sistema. Hindi nila sinabi na kinapos doon, hindi nila sinabi papagumin niya. Kaya kung mga right now, talagang doon, with the devil and the speak. Tuloy-tuloy pa rin yung globalisasyon, hindi kayo pala sa atin. Nagtag pa, nagiging aggressive ng US, hindi ko na gusto niya sa mga bansa, tulad ng Pilipinas. Anong problema dyan? Whether yung humigilan at ng limantikan ng globalisasyon, o yung pag-developers mo ngayon, ng US, ng Europa, ang epekto niyan, oras mapunda ng Pilipinas. Hindi tayo kailangan dati, dahil hindi naman kailangan ngayon. Ibig sabihin dyan, kung kailangan sa wasto, huwag hintayin ang wasto ng mga bansa. Huwag hintayin ang wasto ng Pilipinas. Kailangan ko tumindig sa hindi pa yung Pilipinas. Kung sasabi nga, independent foreign policy, independent pagkanay, pwede na natin gawin yun. Para na, makakapag ang pagkanay ng pagkanay. Anong problema? Dahil pininiwala tayo ng US, sila magsasama sa atin dapat sa China. Gusto yung parang na paglabas natin ngayon, nakatisenyo ayon sa gusto ng US. Hindi ayon sa kailangan ng Pilipinas. So ngayon, hindi mo lang ayon sa 10 bansa sa mundo. Nagiging ka sa China, gusto lang pakinama sa teknolohiya na gagawin ng China. Gusto nila yung solar panels, yung baterya, yung kotse, gusto lang kayo sa China. Yung Pilipinas, hindi tao na yan. Kahit hindi na 14-day visa sa Pilipinas, wala yan. Anong punto to? Dahil masyadong hindi ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sa balik paniniwala, gusto nila magsasama sa atin, tapos sa China, sinuko natin yung sasagayin na sa mga tao at ekonomiya. Mas madala pa, bininig natin, kung papalaran natin kung sa mag-asulat ng Estados Unidos. Kaya naman, wala naman po nakita na sa akin. Nagiging Estados Unidos para sa Bansa ng US, nandito siya para ang lahat ng ating Pilipinas. Nandito siya para naging tayo mahirap at dependent siya. Delikado doon, kung hindi ko gusto doon, kung sabihin, hindi tayo makakabig sa ating sarili. Isang mga particular na budget na dito ito. Ito, yung ekonomiya niya, nag-reserve siya ng mga nagkakata, ng pagkakaroon ng China. Isa sa mga tao na yung tao ng industry, gusto kita ang mechanism na get out of burden shaming. Sabi niya sa pagkabansa sa Europa, sa Northern Atlantic Organization, kung mga bansa na sila nagkakilala sa ito, sabi niya, ito, lahat kayo, dati, dalawa, nagkakilala lang ang nagaling yung film niya, hindi nung sa mekanismo, dapat hindi tayo kasama niya. Anong problema niya? Paglansang partner niya, sa lahat ng mga kinuha ng aliado niya, gusto niya mas pumastos ng mga aliado sa ating Amerika. Wala na duda. Ngayong taon, dahil ng mga taon, lumalang ang budget para sa AFP, para sa mekanismo. Ang bawasan niya sa pwede communication, physical, physical, ibig siguro sa kanya. Medyo nariba na yan dahil sa pag-project, pero mahalaga yun. Habang hindi ang sila ng US, ang pag-ibuli ng kapit. Punto na pumilo yan. Dapat punto na kailangan dyan. Kaya kasi sabihin ng US, ang lagyan nyo ang gases ko para magandahin ang kasakulan sa mga pinag-asal sa pamasa nila. Ay gusto nyo yung mga kasada para magandang yan ang aming mindset ng pamasa ang pamasa. Kung ano ng Pilipinas yan, nakikinabang ang Estados Unidos. Naikikit, servisyo natin, pag-ibig servisyo. Actually, hindi na din. Kung bakit siya gusto mong gawa, hindi ba nakapagtaka, hindi yung respect of sa ibote, magandang na ito. Ito yung mga pupuntahan na mga negosyate na magandang ito. Kung ano yan, depende mo sa Pinuli. At dahil ang problema sa ekonomiya, huwag natin lahat yan. Huwag natin pagpupunta, hindi natin ang magagawa,
kilos ng mamamayan, lalo na magagawa, lalo sa mga patakpan na halos niya. Tapos magpapayaman, tumapok ka niya, habang hinihiwa yung mga magagawa. Alam niyo ba, sa ating panahon, ang tumitli, yung pagreklamo, protesta, ang mamamayan at ang magagawa. Yung panahon, nag-push back yung mga estado. Isang antidemokratikong paraan, sino po yung mga demokratikong paraan? Ang mamamayan, Pilipinos, para sa sarili Pilipinos. Dalawang lakas tama. Yung papa sa kaliwa, mas mula, mas problema. Kung may bilang, medyo okay lang yung solution sa demokratikong espasyo. Yung civicus, kwenta niya, 93% ng populasyon ng mundo ay nasa mga bansa na may iba't ibang nakas ng pag-ibig. Grabe yun, 93%. Ito lamang sa 10 mamamayan ng mundo ay nasa bansa na may demokratikong kalayan. So, ito lamang ang munisyan. Kung pati nga doon sa mga atake sa mga tawag mo, well, kasi sa mga pinag-ibig sa maraming nakas, yung mga pinag ng Pilipinos, yung ito, sumat niya, yung gagawa sa 70% ng mga bansa ay justice ng bitaw. Halos sa lahat ng mga bansa, may atake sa karapatan ng freedom of speech, freedom of assembly, pamamayaan, freedom of assembly. Pagkula sa mga TU, 87% ng mga bansa nilalabag ang karapatan ng pwede. 74% nilalabag ang karapatan ng rehistro ng punod. 80% hinaharap ng mga CPA. 47% halos kalahati ina-arrest ng mga nagkawa. Ano po ito dyan? Kung saan sila takot, hindi natin sila isipin. Sa alam nila, kung ayaw